Nang makalabas na ang ating bida sa kanyang kwarto, nagtaka siya nang mapansin niyang parang walang tao sa lugar na iyon ngayon. Napansin rin niya na kahit ang mga bisita ng sect na iyon ay wala rin doon. Ngunit narinig niya ang nagmamadaling boses ni Dandan, kaya naisip niya na maaaring alam ni Dandan kung ano ang nangyayari ngayon. Kaya agad niyang hinarang ang babae na ito gamit ang kanyang katawan. Nagalit si Dandan dahil dito at sinabihan ang ating bida na dapat niyang tingnan ang kanyang dinadaanan. Papagalitan sana niya ang ating bida dahil sa pagharang sa kanya, ngunit bigla na lang siyang napatahimik nang mapagtanto niyang si Song Yu pala ito. Kaya bigla na lang siyang nahiya at tumalikod sa ating bida. Nagtaka naman ang ating bida kung bakit hindi nagalit ang babae na ito kahit na alam niyang mainitin ang ulo nito. Agad niyang hinawakan ang balikat ni Dandan at tinanong kung bakit walang tao doon ngayon. Namula ang mukha ni Dandan dahil sa pagkakahawak ni Joe Fan sa kanya. Sinabi rin niya na wala doon ang mga bisita at ang kanilang Tower Master dahil nagpunta ang mga ito sa ibang tore upang bisitahin si Young Master Huang Pu. Nagtaka si Joe Fan kung sino ang taong ito, kaya tinanong niya si Dandan kung dumating na ba ang mga tao na nanggaling sa pamilya ng Emperor's Gate. Agad namang sinagot ito ni Dandan na tama ang kanyang sinabi. Sa katunayan, ang Young Master Huang Pu na ito ay ang ikalawang Young Master ng pamilya nila. Narinig rin niya na mayroong magandang relasyon ang Young Master na ito sa kanilang sect leader kaya masasabing childhood sweethearts ang mga ito. Nasabi rin ni Dandan na mukhang hindi naman gugulo muna si Elder Yan dahil sa pagdating ng taong ito. Nainis si Joe Fan dahil kung kailan niya nais nakawin ng gamot sa kamay ni Chu Chu ay dumating pa ang pamilya na ito. Naisip rin ni Joe Fan na kung palaging magsasama ang dalawa na ito, tiyak niyang hindi niya mananakaw sa kamay ni Chu Chu ang booty roots. Kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Dandan at sinabihan nito na samahan siya doon upang makita rin niya kung gaano kabasura ang Huang Pu na ito. Nagulat si Dandan nang marinig niya na tinawag na basura ni Joe Fan ang kanilang Young Master Huang Pu dahil hindi nila maaaring sabihin ito. Ngunit natigil rin siya nang makita niya ang kagwapuhan ng ating bida. Kaya mas lalong namula na lang ang kanyang mukha. Matapos ang ilang sandali, narating na rin ang dalawa ang gate kung saan naghihintay ang lahat. Napansin rin ni Joe Fan na halos lahat ng representante ng 7 families ay nandoon at tahimik na naghihintay sa pagdating ng Huang Pu na ito. Naiisip ni Joe Fan na mukhang tama nga ang narinig niya na isa sa mga pinakamalakas ang pamilya na ito sa kanilang imperyo, dahil kahit na ang ibang elder ng 7 families ay parang tuta na naghihintay sa kanila. Kaya nasabi na lang niya na mukhang malakas talaga ang pamilya ng Emperor's Gate dahil kaya nilang gawin ito sa ibang pamilya. Isang malaking karwahe naman ang dumating sa harapan nila Joe Fan at pinangungunahan ito ng maraming bantay. Nagulat si Joe Fan nang makita niya na ang 4 sa mga bantay ng karwahe na ito ay nasa antas na ng Heavenly Realm. Ang nakakamangha pa ay ang ganitong antas sa ibang pamilya ay ginagampanan ng isang elder ng 7 families ngunit sa kanila ay mga bantay lamang ito. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ng ating bida dahil ibig sabihin lamang nito ay malakas talaga ang pamilya na ito. Naisip rin niya na mukhang hindi haka-haka lang ang mga balita na narinig niya dahil mukhang mas malakas talaga ang pamilya na ito kumpara sa lakas ng 6 na pamilya kahit na pagsamahin pa ang mga ito. Isang bantay naman ang biglang naglakad sa harapan ng karwahe at ito ay agad na nagbantay. Tumawa ang tao sa loob ng karwahe at kanyang sinabi na isa lamang siyang hindi kilalang Young Master ng kanilang pamilya. Kaya hindi niya inaasahan na babatiin talaga siya ng mga elder na nanggaling sa 6 na pamilya. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya ang paraan ng pagsasalita ng tao na ito. Dahil alam niyang gumagamit ito ng primordial suppression. Kaya sa tingin niya ay talagang nagyayabang ang tao na ito sa harapan ng mga elder. Kaya nasabi na lang ng ating bida na mukhang malakas rin ang ikalawang Young Master na ito. Agad naman na lumabas si Chu Chu at kanyang sinabihan ang Young Master na ilang taon na rin mula nang huli silang nagkita. Sa tingin rin niya ay mas malakas na sa kanya ang Young Master kaya talagang nakakamangha ang pagtaas ng kanyang lakas. Lumabas naman ang Young Master at kanyang sinabihan si Chu Chu na huwag itong magbiro. Dahil sa harapan niya, siya ay isang mahinang tao lamang na nabighani sa kagandahan niya. Naging seryoso si Joe Fan nang mapagtanto niya na ang lakas ng tao na ito ay nasa ikalawang antas na ng Heavenly Realm. Nasabi rin niya na isang body refiner rin ang Huang Pu na ito kaya tiyak na mahirap itong kalabanin. Napansin rin ng ating bida na hindi lang si Huang Pu ang nasa ganitong antas. Dahil nandito rin ang ika-5 elder ng Yuming Valley kaya mukhang mahihirapan ang ating bida na magawa ang layunin niya. Napansin naman ni Dandan ang naging reaksyon ng ating bida, kaya agad niyang sinabihan ito na hindi niya kailangan matakot.
Dahil kapag nandito na ang ikalawang Young Master ay tiyak na hindi na sila aatakihin pa ni Elder Yan ng walang dahilan. Nainis naman si Joe Fan dahil wala siyang pakialam sa Elder Yan na ito. Naisip rin niya na ang mas mahirap kalabanin sa kanilang lahat ay ang Huangpu na ito kaya kailangan niyang mag-ingat. Bigla namang naging seryoso si Huangpu nang makita niya ang ating bida. Kaya tinanong niya si Chucho kung kailan pa nagsimula ang kanilang pamilya na tumanggap ng mga lalaki bilang tauhan nila. Naging seryoso naman si Joe Fan dahil mukhang may nais ipahiwatig ang kumag na ito. Agad naman na ipinaliwanag ni Chucho na ang lalaki na ito ay ang son-in-law ng kanilang tore. Kaya tinanong niya si Huangpu kung hindi niya ba alam na may ganitong batas ang kanilang pamilya. Tumawa naman si Huangpu nang marinig niya ang sinabi nito. Sinabi rin niya na ang batas ng kanilang pamilya ay napaka-strict daw. Kaya alam niyang kailangan na isang malakas at natatanging tao na ito bago sila kilalanin ng kanilang tore. Kaya napatanong na lang siya kung kailan kaya siya tatanggapin rin ng kanilang tore bilang manliligaw niya. Nagtaka naman si Chucho nang marinig ang sinabi ng Young Master dahil alam niyang kakaiba ito. Samantala, nainis naman si Yan Tang dahil talagang kinalimutan lang sila ng Huangpu na ito at hindi man lang sila binati ng mayabang na ito. Kaya agad na lang siyang umalis at kanyang sinabi na magsasanay na lang siya kaysa manatili sa lugar na ito. Ngunit agad naman siyang pinigilan ng kanilang elder na huwag niya itong gawin. Napansin naman ni Huangpu ang balak na pag-alis ni Yan Tang kaya agad niyang nilapitan nito. Tumawa rin siya at nagkunwari itong humihingi ng paumanhin dahil sa hindi niya pagpansin sa kanila. Natakot naman ang elder na kasama ni Yan Tang at humingi rin siya ng paumanhin dahil sa inasal ni Yan Tang. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Huangpu at kanyang sinabi na hindi na niya ito kailangan. Agad rin niya na hinawakan ang balikat ni Huangpu at kanyang sinabihan ito na nais lang niyang maging kaibigan ang bata na ito. Pagkatapos nito ay agad niyang nilakasan ang pagkakahawak niya sa balikat nito. Nagalit naman ang elder dahil sa ginawa niya at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Huangpu at nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Sinabihan rin niya si Yan Tang na gusto niya ang pagiging walang takot na tao. Kaya mas nais niya pang makasama ang katulad niya kaysa sa mga tao na maganda lamang ang sinasabi sa kanya. Pagkatapos nito ay agad nang umalis ang Young Master kasama ang ibang miyembro ng ibang pamilya. Naiwan naman doon si Yan Tang at ang elder habang nanginginig ang kanyang katawan. Agad naman na tinanong ng elder kung bakit ito ginawa ni Yan Tang kahit na binalaan niya na ito kung gaano kamapanganib ang ikalawang Young Master. Sinabi rin niya na ang lahat ng tao na naging kalaban ng tao na ito ay walang naging magandang resulta sa buhay nila. Nagalit naman si Yan Tang at kanyang sinabi na alam na niya ang naramdaman ni Ning-er nang mangyari ito sa kanya sa Ning City. Kaya hindi niya inaasahan na mangyayari rin ito sa kanilang pamilya. Kaya ipinangako niya na maghihiganti siya sa Huangpu na ito. Sinabi rin niya na sisiguraduhin niyang mas masakit pa dito ang gagawin niya. Wala namang nagawa na ang elder dahil kahit siya ay ganito rin ang nararamdaman sa Young Master na ito. Habang naglalakad palayo ang dalawa ay nagtaka naman si Dandan kung bakit parang nagagalit rin si Song Yu. Kaya tinanong niya ito kung may problema ba siya. Naiinis na sinabi naman ng ating bida na wala ito. Ngunit bakas pa rin ang galit sa mukha niya dahil sa ginawa ng Huangpu na ito. Pagkatapos nito ay agad nang umalis si Joe Fan. Ngunit bago pa man siya makaalis ay tinanong niya si Dandan kung ano ang kanyang gagawin kapag may nang maliit sa mga sect sister niya. Nagulat naman si Dandan sa tanong na ito. Ngunit sinabi niya na depende ito sa antas ng naging kalaban nila. Kung nagmula ito sa isang ordinaryong ay papatayin niya ang mga ito agad. Ngunit kung ang mga nang-api sa kanila ay nagmula sa 7 noble families ay iuulat niya muna ito sa kanilang sect master. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang sinabi na magkaiba silang dalawa. Dahil kung may nang-api man sa kaibigan niya, sisiguraduhin niyang mamamatay ang buong pamilya ng gumawa nito kahit na nanggaling pa ang mga ito sa isang malaking pamilya. Mas lalong na-in-love naman si Dandan dahil sa sinabi ng ating bida. Samantala, agad naman na nagtipon ang lahat sa tore. Ngunit napansin naman ni Huangpu na walang nakaupo sa isang mesa sa harapan niya. Kaya napatanong na lang siya kung nagkamali lang ba ang mga tauhan sa paglagay ng mesa dito. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang sinabi na ang mesa na ito ay naka-reserve sa Jianhao Mansion. Nagsaad rin ng Elder na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila kaya ang mga ito ay wala pa dito. Ngunit sinabihan rin niya ito na maaari nila itong tanggalin kung gusto niya. Naging seryoso naman si Uncle Gio dahil parang nais na paglabanin ni Elder Yan ang dalawang pamilya na ito. Tumawa naman si Huangpu at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ni Elder Yan,
Ang mesa na ito ay masakit sa mata niya kaya inutusan niya ang mga bantay na tanggalin ang mesa na ito. Nagalit naman dito si Elder Jiu at kanyang sinabihan ang young master na ang Jianhao Mansion ay isa sa 7 noble families ng kanilang imperyo. Kaya kahit na walang dumating sa kanila ay kailangan manatili ng mesa na ito dito bilang simbolo ng respeto sa kanila. Dagdag pa ni Elder Jiu na isang insulto lamang ito kapag kinuha nila ang mesa na ito at maaari itong magsimula ng isang hidwaan sa dalawang pamilya. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang sinabi na hindi magagalit ang mga ito kay Huang Pu. Alam niya na walang lakas ng loob ang mga ito na kalabanin ng Emperor Gate para lamang sa isang mesa. Nagalit naman si Elder Jiu at kanyang sinabi na hindi ito tungkol sa tapang o lakas ng pamilya, tungkol ito sa dignidad ng 7 noble families. Sabi niya pa na walang rason ng kanilang pamilya upang maging walang galang sa Jianhao Mansion. Nakisali naman ang ika-5 elder ng Yuming Valley sa usapan at sinabi niya na may punto nga ang elder. Kaya tinanong niya ito kung saang teritoryo ba namatay ang kanilang elder. Seryosong sinabi naman ni Elder Jiu na wala silang gagawin sa kanila kung hindi sila mismo ang nagpakita sa harapan niya. Sinabi rin niya na ang mga elder ng kanilang sect ang naghukay mismo ng kanilang libingan sa teritoryo nila kaya ginawa lamang niya ang tamang gawin. Nagalit naman dito ang ika-5 elder at sinabihan niya si Elder Jiu na sabihin niya ulit ito. Bigla namang nagsalita si Elder Lin at kanyang sinabi na kumalma lang muna ang lahat. Sinabi rin niya na wala silang dalawa sa teritoryo ng Yuming Valley o ng Qianlong Pavilion, kaya hindi ito ang lugar kung saan pwede nilang pag-usapan ang kanilang problema sa isa't isa. Sinabi rin niya na kung hindi man nila nirerespeto ang sect leader ng sect na ito ay dapat nilang respetuhin ang ika-2 young master. Bigla namang napansin ng dalawa ang galit na mukha ng young master at ang malakas na aura nito. Kaya agad na lang silang tumahimik at nagbigay galang ang mga ito. Ngumiti naman si Huang Pu at kanyang sinabi na ang 7 noble family ay isang malaking pamilya. Kaya hindi nila kailangan mag-away dahil sa isang mesa lamang. Sinabi rin ni Huang Pu na nasa teritoryo sila ng Huayu Towers kaya hindi sila ang dapat na magdesisyon dito. Sinabi rin niya na ang sect leader lamang na si Chu Chu ang makapagdesisyon nito. Agad naman na sinabi ni Chu Chu na ang Jianhao Mansion ay bisita rin ng kanilang pamilya kaya karapat-dapat ang mga ito na magkaroon ng kanilang mesa. Kaya hindi nila aalisin ang mesa na ito dito. Agad naman na sumang-ayon dito ang young master at kanyang sinabi na ito ang susundin nila dahil ito ang desisyon ng sect leader. Nagpasalamat naman si Chu Chu sa pangunawa ni Huang Pu sa desisyon niya. Tumawa naman si Elder Yan dahil mukhang hindi naintindihan ni Chu Chu ang nais ipagawa sa kanya ni Huang Pu, kaya nasabi na lang niya na talagang ito na ang magiging katapusan ng kanilang pamilya. Agad naman na sinabi ni Huang Pu na ang mesa na ito ay hindi kailangang alisin. Ngunit bigla niyang nakita ang ating bida kasama si Dandan sa labas ng silid. Kaya nasabi na lang niya na hindi nila maaaring iwanan na lang na walang tao ang mesa na ito. Kaya agad niyang tinawag ang atensyon ng dalawa na siyang nasa labas ng silid. Nagulat naman dito si Dandan dahil mukhang mapapahamak sila dito. Ngunit naging seryoso naman si Joe Fan dahil mukhang magiging maganda ang pagdiriwang na ito. Agad naman na inutusan ni Huang Pu ang mga ito na pumasok na sa loob at sumali ang mga ito sa kanila. Mas naging seryoso naman ang ating bida at natuwa rin siya dahil mukhang nais talaga ng tadhana na turuan niya ng leksyon ang mayabang na ito. Agad naman na pumasok si Joe Fan sa loob ng walang alinlangan habang si Dandan naman ay parang nahihiya. Nagalit naman si Yan Fu at Tin Yu nang makita nila na kasama ni Dandan ang tao na ito. Agad naman na pinuri ni Huang Pu ang dalawa dahil talagang bagay silang dalawa. Kaya inutusan niya ang mga ito na magpakilala. Agad naman na sinabi ni Dandan na siya ay disciple ng Dodan Tower at kanyang sinabi na kinagagalak niyang makausap ang ika-2 young master. Nagpakilala rin si Joe Fan bilang si Song Yu ng Lingyu City na nagmula sa isang third class na pamilya ng Song family. Nagulat naman si Huang Pu nang marinig niya na galing sa isang third class na pamilya lamang ang tao na ito. Nasabi rin niya na ngayon lamang siya nakakita ng isang martial artist na naging son-in-law ng Huayu Towers kahit na sila ay nanggaling sa third class na pamilya lamang. Kaya inutusan niya ang mga ito na maupo. Nagulat naman ang ating bida kung bakit nasabi ng kumag na ito na isa siyang son-in-law ng tower na ito. Tiningnan rin niya si Dandan dahil hindi niya alam kung kailan pa siya naging parte ng sect na ito. Ngunit bigla namang namula ulit ang mukha ni Dandan at hindi na niya tiningnan ang ating bida. Agad naman na tumayo si Chu Chu at kanyang sinabi na hindi maaaring maupo ang dalawa na ito sa mesa dahil ang mesa na ito ay para lamang sa Jianhao Mansion.
Nagsaad rin si Master Peony na tama ang sinabi ng kanilang sect leader dahil hindi pa qualified ang dalawang ito na makasali sa pagdiriwang na ito. Kaya agad niyang sinabihan ng dalawa na pumunta na ang mga ito sa likuran niya. Ngunit agad naman na pinigilan ito ni Huang Pu at kanyang sinabi na ipinangako na niya na hindi niya aalisin ang mesa na ito bilang respeto sa Jianhao Mansion. Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit hindi maaaring maupo ang dalawang ito kahit na inutos niya na ito. Kaya tinanong niya si Chu Chu nang may pagbabanta kung hindi ba sobra na ito pagdating sa pag-uutos sa kanya. Nagulat naman si Chu Chu nang marinig ito dahil alam niyang maaapektuhan ang kanyang hihilingin sa Young Master kung hindi niya payagan ito. Naging seryoso naman si Zhou Fan dahil alam niyang nais ipahiya ni Huang Pu ang pamilya ni Yan Tang sa pamamagitan ng pagpapaupo sa kanila dito. Kaya sa tingin niya ay ginagawa ito ni Huang Pu upang malaman niya kung sino sa mga pamilya ang kaaway niya at kung sino ang pwede nilang maging kakampi. Kaya sa tingin ng ating bida ay nais pagsamahin ng pamilya na ito ang lahat ng 7 noble families sa ilalim ng kanilang pamumuno. Kaya nasabi na lang ni Zhou Fan na kailangan niyang makahanap ng malalakas na elder na pwede maging bantay ng Lu Clan. Dahil kapag naging isa na lang ang buong 7 noble families ay tiyak na sila ang unang mapapahamak. Kaya nagdesisyon na lang siya na sumali sa laro ng kumag na ito. Agad din siya na umupo sa mesa na parang wala lang sa kanya ito. Kaya nagulat na lang sila Chu Chu at ang ibang Tower Master sa ginawa niya. Kahit na sila Elder Jiu ay nagulat rin dahil isang panghihiya ang ginawa ng ating bida sa pamamagitan ng pag-upo niya sa mesa ng Jianhao Mansion. Kaya agad na sinabihan ni Elder Jiu ang ating bida na ang pag-upo sa isang upuan na hindi para sa kanya ay maaaring magdala ng kamatayan sa kanilang pamilya. Tumawa naman ang ating bida dahil mukhang hindi pa siya nakikilala ni Elder Jiu. Kaya upang malaman niya ang kanyang totoong pagkatao ay agad niyang tinawag ang Elder bilang Grandpa Jiu at kanyang sinabi na dapat rin siyang mag-ingat dahil ang kamatayan ay maaari ring dumating sa pamilya niya. Nagulat naman si Elder Jiu nang marinig niya ito dahil alam niyang sinabi rin ito ni Zhou Fan sa kanya noon. Samantala, nagulat naman ang ikalimang Elder ng Yuming Valley dahil talagang matapang ang ating bida dahil pinagbantaan niya ang isang Elder ng Shenlong Pavilion. Kahit na si Huang Pu ay nagulat rin sa narinig niya kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang bata na ito. Dahil ang isang bata na nagmula sa isang third class na pamilya ay mukhang naintindihan ang nais niyang intensyon ng ganoon na lang kabilis kaya agad itong umupo sa upuan. Natuwa naman si Elder Jiu nang mapagtanto niya na mukhang si Zhou Fan nga ang tao na ito, ngunit dahil hindi niya maaaring masira ang pagpapanggap nito ay agad na lang niyang sinabi na tatandaan niya ang sinabi ni Song Yu. Kaya ang lahat ay nagtaka kung bakit hindi man lang nagalit ang Elder sa sinabi ng bata na ito. Kahit na si Huang Pu ay nagtaka dahil ang isang elder ng Shenlong Pavilion ay natakot lamang sa pananakot ng isang hindi kilalang tao. Kaya tiningnan niya ng mabuti ang elder at napatanong siya kung paano ito naging posible. Lumabas naman ang luha ni Elder Jiu sa tuwa at kahit na ang kanyang ibon ay lumabas rin sa kanyang sisidlan. Pagkatapos nito, agad na naglabas ng aura ang ibon na ito na siyang nakita ng ating bida. Kaya napagtanto ni Zhou Fan na mukhang nakilala na siya ni Elder Jiu. Naalala rin niya na ang unang tinawag niya kay Elder Jiu ay Grandpa Jiu at sinabi rin niya ang eksaktong salita na ito sa kanya noon. Kaya sa tingin niya ay alam na ni Elder Jiu na siya nga ang kaibigan niya. Sa kabilang banda, naging seryoso naman si Huang Pu dahil sa kakaibang pangyayari na ito. Kahit na si Elder Yan ay hindi makapaniwala na naging bastos ang Song Yu na ito sa pakikipag-usap kay Elder Jiu ngunit hindi man lang siya nagalit dito. Ngunit ang mas malala pa ay hindi man lang nagalit ang elder at hindi man lang ito nagsalita at parang sumang-ayon pa ito sa kanya. Kaya nasabi na lang ni Huang Pu na mukhang may kakaibang ugnayan ang dalawang ito batay sa kanilang naging reaksyon. Sa kabilang banda, dumating naman si Yan Tang at ang elder sa loob at nagalit siya nang makita niya na wala na ang kanilang mesa. Kaya tinanong niya ang sect leader kung ito ba ang paraan nila ng pagtrato sa kanilang mga bisita. Ang malala pa ay ang mga hindi kilalang tao pa ang unang nakaupo kumpara sa kanila. Agad naman na nagalit si Chu Chu nang marinig niya ito at kanyang sinabihan si Song Yu na umalis na siya sa mesa na ito. Ngunit bigla namang pinaalala ni Huang Pu sa kanya kung nakalimutan na ba niya na siya ang nagpaupo sa dalawang ito dito. Dagdag pa niya na magiging walang kwenta lang kapag walang nakaupo sa mesa na ito. Sinabi rin ni Huang Pu na mas mabuti pang maupo ang dalawang ito dito kaysa hintayin ang mga taong hindi na darating. Nagulat naman si Chu Chu dito dahil mukhang nais nga na ipahiya ni Huang Pu ang Jianhao Mansion. Nainis naman si Yan Tang at kanyang sinabi na dahil ayaw naman sila ng mga ito dito ay aalis na lang sila.
Kaya kasabay nito ay agad nang umalis si Yan Tang at ang kasama niyang elder. Agad naman na naisip ni Chu Chu na kapag umalis ang mga ito dito ay tiyak na magiging kalaban na nila ang mga ito. Kaya tiyak na sila ang sisisihin ng Jianhao Mansion at hindi ang pamilya ng Emperor Gate. Kaya agad niyang sinabihan ng dalawa na maghintay lamang silang dalawa dahil kasalanan niya ito. Sinabi rin niya na maaari siyang kumuha ng bagong mesa upang makaupo ang mga ito. Agad naman na napahinto si Yan Tang nang marinig ito. Naisip rin niya na mukhang kahit ang sect leader ng pamilya na ito ay walang magawa sa utos ng Huangpu na ito. Kaya kung siya lang ang masusunod ay hahayaan na lang niya ito, ngunit dahil alam niyang sinasadya ito ni Huangpu upang ipahiya ang kanilang pamilya ay hindi niya tatanggapin ang alok na ito. Kaya sinabihan na lang ni Yan Tang ang sect leader na dahil nasa kanya na ang tulong ng Emperor's Gate ay hindi na niya kailangan pang magpakumbaba sa kanila. Kaya sa ngayon ay hindi niya tatanggapin ang paghingi niya ng tawad sa kanila. Dagdag pa niya na tatandaan niya ang araw na ito.